Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 2, verse 24. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Ecclesiastes chapter 2, verse 24. Ecclesiastes chapter 2, verse 24. Sa Ecclesiastes po, Kapitulo 2, versikulo 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang mabuti sa tao, kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. The last week, we study about Ecclesiastes chapter 1. Kaya nung nakakaang linggo, pinag-aralan po natin yung Ecclesiastes Kapitulo 1. The chapter 1 says, the vanity of vanities and all is vanity. Sinasabi sa Kapitulo 1 na walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Life under the sun is all vanity. Kaya yung buhay sa baba ng araw, ito ay walang kabuluhan. We cannot bring anything from this world to eternal world. Kaya wala tayong madadalang anuman papunta sa buhay sa walang hanggang buhay. But life above the sun, for eternal life, everything is meaningful and precious. Kaya yung buhay sa itaas ng araw, yung mga walang hanggang bagay, ito po ay napakahalaga. So we have to live not for this world, but for eternal world. Kaya dapat tayong mabuhay para sa walang hanggan at hindi para sa mga bagay dito sa mundo. And chapter 2 is talking about what is the real joy and true happiness. Kaya sa Kapitulo 2, pumapatungkol naman po ito kung ano yung tunay na kaligayahan at tunay na kasiyahan. The unsaved people only focus on the pleasure, worldly pleasure. Kaya yung mga hindi ligtas na tao, nakatuon lamang po sila sa mga kasiyahan dito sa mundo. But that is just temporary and is just physical pleasure. Pero ito man po ay panandalian lamang at iyon lamang po ay physical na kasiyahan. Not the joy of our soul and spirit. Kaya hindi po ito kaligayahan ng ating espiritu at ating kaluluwa. So the joy that unsaved people seeks is really different the joy that the saved people seek. Kaya yung kasiyahan na hinahanap ng mga hindi ligtas ay iba sa kasiyahan na hinahanap ng mga taong ligtas. So the verse 24, nothing is better for a man than that he should eat and drink, and that his soul, actually his soul and spirit, his spirit should enjoy good in his labor. So it means the joy of spirit is the best, the better than anything. Kaya sa versikulo 24, walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Yung kopo dito ay tumutukoy sa ating espiritu. Yung kaligayahan ng ating espiritu ay hindi maikukumpara sa mga kaligayahan dito sa mundo. Let's look at the Job chapter 20, Kaya dako po tayo sa Job Kapitulo 20, verse 5. versikulo 5. Job chapter 20, verse 5. Would you read? Babasahin ko po. Na ang pagbubunyi ng masama ay maikli at ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang. So the joy, the triumphing of the wicked, it means even though the unsaved people boast something and the joyful, it is very short. Kaya yung pagbubunyi ng masama po dito ay maikli, kaya yung pagmamalaki nila ay napakaiksi lamang. Their joy is just for a moment. Kaya yung kanilang kasiyahan ay panandalian lamang. So without happiness, without joy, people cannot live. Kaya kung walang kasiyahan o kaligayahan, yung mga tao ay hindi makakapamuhay. So even unsaved people seek any kind of joy, Kaya yung maging yung mga hindi ligtas ay hinahanap nila yung kasiyahan. but it's just for a moment. Pero ito lamang po ay maiksi lamang. Have you heard the law of diminishing marginal utility? Kaya na alam niyo po ba yung batas? This term is not important. Kaya sa katunayan, yung talatang ito ay hindi mahalaga. I'll explain. Papaliwanag ko po. For example, so it means the more we experience, the less we have, the less joy we have. Kaya
ibig sabihin po neto na hanggang sa nararanasan natin yung bagay na ito, mas maiksi yung kasiyahan na natatanggap po natin. That's that law. Ito po yung batas na ito. Anyway, for example, do you remember the first moment you eat pizza? Kaya naalala niyo po ba yung unang beses niyo na nakakain ng pizza? I never forget. Opo, hindi ko po makakalimutan. When I was young, I only heard about pizza. Kaya nung bata po ako, lagi ko lang nakikinig yung patungkol sa pizza. Oh, is there that kind of food, pizza? Meron ba talagang ganung pagkain, yung pizza? One day, my friend invited me for his birthday. Kaya isang araw, yung kaibigan ko, inimbita niya ako para sa kanyang kaarawan. That time, I ate the first pizza in my life. Kaya sa oras na yun, nakakain ako ng pizza sa unang beses sa aking buhay. I opened my eyes. Kaya dumilat yung aking mga mata. What a taste! Kaya anong lasa ito? The first pizza was so joyful. Kaya yung unang pizza na pagkain, ito po ay napakasaya. But next time, the joy becomes less. Kaya yung sumunod, yung kasiyahan ay umukonti. It becomes less and less and less. Kaya paunti ng paunti ng paunti. That is all kinds of joy in this world. Kaya ganito po yung lahat ng uri ng kasiyahan sa buong mundo. When he ate the bulalo at the first time, that was really delicious. Kaya nung unang beses tayo nakakain ng bulalo, ito talaga ay napakasarap. But if we continue to eat and eat and eat, then we are sick of that food. Kaya kung patuloy po tayong kumakain ito, tayo na ay masusuya po dito. Probably we're gonna say, is there any other menu? Kaya maaaring sabihin natin na meron bang ibang pagkain na lang? So all the joy in this world is getting less and less, reduced. Kaya yung kasayahan po dito sa mundo ay pakonti ng pakonti. Let's look at the 2 Timothy chapter 3. Kaya dako po tayo sa ikalawang Timoteo, kapitulo 2. 2 Timothy chapter 3, verse 1. Ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 1. Would you read? Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Yes. This is the last signs at the end time. Kaya ito po yung huling tanda sa huling panahon. Then the verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Yes, people will become to love the lovers of pleasure rather than the lovers of God. Kaya yung mga tao ay magiging maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. So Jesus said in John chapter 4 verse 13, whoever drinks of this water will thirst again. Kaya sinasabi ni Jesus dun sa 1 kapitulo 13 na kung sino man ang iinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. So when the unsaved people focus on this worldly pleasure, they thirst again. Kaya yung mga tao ay hahanapin yung panandaliang kasiyahan sa mundo, sila rin pumuli ay mauuhaw muli. But joy of salvation, the joy of saved people is totally different. Pero yung kaligayahan ng ligtas na tao ay napakaiba. We have a Holy Spirit. Kaya tayo po ay mayroong banal na espiritu. That's why when we live according to the will of God, we have the joy of the Spirit. Kaya kung tayo mamumuhay para sa kalooban ng Diyos, meron po tayong kaligayahan sa ating espiritu. That is totally different from the joy of our flesh only. Ito talaga ay napakaiba sa kaligayahan ng ating physical na laman. So what kind of joy does the saved people have? Kaya anong uri ba ng kasiyahan yung meron yung isang ligtas na tao? The first thing is, when we get salvation, we have a great joy. Kaya unang bagay po dito, nung tayo ay maligtas, meron po tayong dakilang kaligayahan. Let's look at Psalm number 132. Kaya dako po tayo sa mga awit, 132. 132 verse 16. 132 verse 16 po. I also clothed her priest with salvation, and her salvation shall shout aloud for joy. Kaya ang kanyang mga pari ay darangtad ng kaligtasan at ang kanyang mga banal ay sisigaw ng malakas sa kagalakan. When we get salvation, because of great joy, we shout aloud. Kaya dahil naligtas po tayo, nung
meron po tayong dakilang kasiyahan, maaari po tayong sumigaw ng malakas. Sometimes we explain like this, So, minsan, maaari po nating maipaliwanag na ganito. 3F. Fact, faith, feeling, Kaya meron tatlong F, yung katotohanan, yung pananampalataya, at yung pakiramdam. So, fact is most important. Jesus redeemed all our sins. Kaya yung katotohanan, ito po yung napakahalaga na si Jesucristo ay tinubos niya yung lahat ng ating mga kasalanan. Then, when we truly repent, God help us to believe the fact Jesus forgave us. Kaya nung tayo po ay naligtas, tinulungan po tayo ni Jesucristo na tunay na magsisi at manampalataya sa katotohanan. Then sometimes we understand up to here is salvation, Kaya kung minsan, maaari nating masabi na hanggang dito, meron na tayong kaligtasan. and feeling will follow when we have the true faith. At susunod na lamang po yung pakiramdam kung meron po tayong tunay na pananampalataya. Then I believe the feeling 100% follow the true when we have the true faith. Kaya ako po talaga ay lubos na naniniwala na yung pakiramdam ay susunod kapag meron po tayong tunay na pananampalataya. That is great joy. Ito po yung dakilang kaligayahan. Depending on the people's personality, the size of joy can be different, but there must be great joy. Kaya depende po sa personalidad ng isang tao, maaari nakadepende dito yung kasiyahan na kanila matatanggap, pero mayroon pa rin po silang makaramdamang kasiyahan. When we get salvation, if we don't have any joy, that is very strange. Kaya kung tayo ay naligtas at wala tayong naramdamang kasiyahan, ito talaga ay kakaiba. I had the cancer, and the doctor says, you cannot live even for the more than 1 month. Kaya sinabi ng doktor na mayroon kang cancer at di ka na mabubuhay pagkatapos ng isang buwan. So I think I'm gonna die. But after 1 month, doctor says, miraculously, the cancer is gone. Kaya ako, hindi na mabubuhay pagkatapos ng isang buwan, pero ako ay na gumaling, kaya talaga milagro po akong gumaling sa aking cancer. Then are you happy or not happy? Kaya kung sa ganun, magiging masaya ka ba o hindi? Masaya this much only? Ganito lang kadami yung magiging masaya. If somebody says, okay, it's good. Kaya kung sasabihin ng iba, okay lang. Then it looks very strange, right? Kaya talagang mukha po itong kakaiba. Really? Really? Now I'm okay now? Then with joy, we shout that news to the family and lovers. Kaya talaga ba, gumaling na ako? Kaya yung kagalakan na ito, isisigaw po natin sa mga ating mahal sa buhay. We are supposed to go to hell. Kaya dapat po tayong mapunta sa impyerno. We cannot go to heaven Kaya- with our work. Kaya hindi tayo makakapunta sa langit sa pamamagitan ng ating mga gawa. But we heard that Jesus redeemed all our sins without any condition. Pero narinig natin na tinubos na ni Jesus yung lahat nating mga kasalanan ng walang kondisyon. Then how can it not be joyful? Kaya paano tayong hindi magiging masaya? We must be joyful. Dapat po tayong maging masaya. Though I remembered, I got salvation September 3rd in 2000. Kaya naalala ko po, ako po ay naligtas September 3, 2000. I attended so many churches. Kaya ako ay pumupunta sa iba't ibang mga simbahan. I wanted to go to heaven. Ninanais ko na makapunta sa langit. So early in the morning, I prayed and attend the church and read the Bible. Kaya sa umaga ako ay nananalangin at nagbabasa ng Biblia. But I couldn't find the way to go to heaven. Pero hindi ko matagpuan kung ano yung paraan para makapunta sa langit. But one Christian recommend to listen the Bible seminar. Pero mayroong isang Kristiyano na nagbungkahi sa akin na makinig ng Bible seminar. When I listen, I really realized Bible is true and God is alive. Kaya nung ako ay nakinig, talagang tunay kong naunawaan na yung Biblia ay totoo at buhay yung Diyos. And when I realized I'm a terrible sinner, I couldn't sleep at all. Kaya nung nalaman ko na ako ay terribling makasalanan, hindi po ako makatulog. So early in the morning, I knocked the door of that Christian. Kaya sa kinaumagahan pa, ako ay kumatok sa bahay ng Kristiyanong iyon. Give me next session. Kaya bigay mo na sa akin yung susunod na sesyon. I was so serious. Ako talaga ay seryoso. And when I listened the gospel session, I really thankful
Jesus already forgave me. Kaya nung narinig ko yung session ng Ebanghelyo, talaga nagpapasalamat ako dahil ako ay naligtas. Then I remember, I ran in the playground and shouted, I got salvation, I'm saved, I go to heaven. Kaya naalala ko pa na ako'y tumakbo doon sa mga palaruan at sinisigaw ko na ako'y naligtas ngayon. Maybe depending on the personality, some people just quietly joyful, but there must be great joy. Kaya depende sa ating personalidad, maaari tayo maging masaya na tahimik, pero di sa kalaunan, dapat po tayo maging masaya. How can we not be joyful when we transfer from the eternal hell to eternal heaven? Kaya paano tayo hindi magiging masaya nung nalipat na tayo mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno papunta sa walang hanggang langit? Let's look at the Psalm number 21. Kaya dako po tayo sa mga awit, 121. 21. Psalm number 21, Kaya mga awit, Kapitulo 21, verse 1. sa versikulo 1 po. Would you read? Ang hari ay nagagalak, O Panginoon, sa iyong kalakasan, at sa iyong pagliligtas ay napakalaki ng kanyang kagalakan. Yes. So in your salvation, how greatly shall we rejoice? Kaya sa iyong pagliligtas ay napakalaki ng kanyang kagalakan. How greatly we are joyful when we get salvation. Kaya paanong napakalaki ng ating kagalakan nung tayo po ay naligtas. Do you know endorphin? Endorphin. Kaya alam niyo po ba yung endorphin? When we eat nice food and when we have something good, we have an endorphin. Our body produce the endorphin. Kaya kung tayo po ay kumain ng masarap na pagkain o natanggap po natin yung magandang bagay, ang ating katawan ay naglalabas po ng endorphin. Then it reduce the pain in our body. At binabawasan po neto yung sakit na nakakamdaman natin sa ating katawan. But have you heard the didolphin? Kaya narinig niyo naman po yung didolphin. Didolphin is much stronger than the endorphin 4,000 times. Kaya yung endorphin ay mas malakas Didolphin. at yung didolphin ay mas malakas pa sa endorphin ng 4,000 beses. So when we really realize the truth, we can have the didolphin. Kaya kung ating talagang naunawaan yung katotohanan, akin tayo magkaroon ng didolphin. I heard the one counselor's testimony. Kaya nakinig ko po yung isang patotoo ng isang counselor. He is a doctor. Kaya siya po ay isang doktor. So in the hospital, there is a special care room. Kaya sa ospital, meron pong espesyal na lugar po dito ng kwarto. And there is the patient who has a cancer. At meron pong isang pasyente po dito na merong cancer. That cancer is really famous to have the great pain. The pain of the cancer is much greater than other cancer. Kaya yung sakit na nakakamdaman ng cancer na iyon ay mas higit pang sakit sa iba pang mga cancer. But that counselor, that doctor, evangelized him and he got salvation. Kaya yung counselor na ito, yung doktor, in-evangelize niya yung pasyente na may cancer at siya po ay naligtas. Then the counselor told me he never seen that kind of face. Kaya yung sinabi po ng counselor, hindi ako nakakita ng ganong klaseng pananampalataya. His body is so painful, but he has a great joy. So the joy and the pain mixed in the face. Kaya kahit na sobrang sakit na ng katawan niya, merong kaligayahan sa kanyang puso, kaya yung kanyang itsura ay hindi maipinta, naghahalo yung kasiyahan at yung sakit. So even though his body is really painful, he has a great joy. So he said, "Can I be joyful this much? How can I express my joy?" Kaya kahit na yung katawan niya ay napakasakit na, pero meron pa rin siyang dakilang kasiyahan. Kaya sinabi niya, paano ako nagkakaroon ng ganitong kasiyahan? Talaga bang totoo ito? He said, "I'm ready to die." Kaya sinabi niya, handa na akong mamatay. Let's look at Isaiah Kaya dako po tayo sa Isaías,
chapter 61, verse 10. Kapitulo 61, versikulo 10. 61 verse 10. I'll greatly rejoice in the Lord. Why? Kaya ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Bakit? My soul shall be joyful in my God. Why? Kaya ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Bakit po kaya? He has clothed me with the garments of salvation. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. So we had when the Adam made the tunic of skin, it couldn't cover his shame. Kaya nung si Adan po ay gumawa ng kasuotan gamit yung balat ng tupa, hindi niya po pagtakpan yung kanyang kahihiyan. But God prepared the tunics of skin. Pero yung Diyos po yung naglaan o nagbigay nung damit na tupa. It covers the sin of Adam. Kaya tinakpan po neto yung kasalanan ni Adan. Our work cannot cover our sins. Kaya yung ating mga gawa, hindi po natin po matatakpan gamit nito yung ating kasalanan. That's why God prepared the garments of salvation. It is made by the sacrifice of Jesus. Kaya inihanda na po ng Diyos yung damit ng kaligtasan. Ito po ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. When these clothes covered all our sins, we are so joyful. Kaya nung tinakpan nito yung lahat nating mga kasalanan, tayo po talaga ay lubos na merong kasiyahan. Even though we lose everything, we still have a joy because nobody can take away our salvation. Kaya kahit na mawala sa atin yung lahat ng mga bagay, meron pa rin tayong tunay na kaligayahan dahil meron po tayong kaligtasan. Tama po ba? The price of gold is really expensive, right? Kaya yung presyo po ng ginto ay tumataas. One man dig the ground. Kaya isang lalaki, nagbungkal po siya ng lupa. He found the big gold. Kaya natagpuan niya po yung isang malaking ginto. When we check, it's let's just say 10 million. Kaya nung kanilang sinuri ito, sabihin na natin na 10 milyon. So he has a gold in his pocket. Kaya meron po siyang ginto sa kanyang bulsa. And when he came back to home, his house was very small and poor. Kaya nung bumalik na siya sa kanyang bahay, yung kanyang bahay ay napakaliit at napaka-iksi. But it was burning. Pero ito po ay nasusunog. So all people worried, oh, you lose your house. Kaya yung mga tao, sinasabi nila, nawalan ka ng bahay. Then he checked his gold. At sinuri niya po at chinek niya po yung kanyang ginto. Where is my gold? Nasaan yung ginto ko? Oh, here. Dito pala. Then he smiled and I can build a new house. Kaya nakangiti po siya at sasabihin niya, maaari akong gumawa ng panibagong bahay. When he hold the gold, he's very peaceful and comfort. Kaya nung hinahawakan niya yung ginto, meron po siyang kapayapaan at kasiyahan. Other people say, are you crazy? Your house is burning, then how can you smile? Kaya sabi ng ibang tao, nababaliw ka na ba? Paano ka magiging masaya? Nasusunog na nga yung bahay mo. You don't know the gold I have. Hindi mo alam kasi na meron akong ginto. Even though we lose everything in this world, we can be joyful because nobody can take away our salvation. Kaya kahit na mawala sa atin yung lahat ng mga bagay dito sa mundo, meron pa tayong tunay na kasayahan dahil meron po tayong tunay na kaligayahan, yung kaligtasan. Let's look at the 2 Samuel. Kaya dako po tayo sa 2 Samuel. Let's look at the Psalm number 51. Kaya dako po tayo sa mga awit, Kapitulo 51. So this joy of salvation is really, really important and it gives us a big strength and motivation. Kaya yung dakilang kaligayahan po na ito ay talagang napakahalaga at magbibigay sa atin ng tunay na kasayahan. But what if we lose this joy of salvation? Pero paano natin yung kaligayahan ng ating kaligtasan? Then when David committed big sin, sexual sin, he lost the joy of his salvation. Kaya sa katunayan, nung si David po ay nagkasala, nawala niya po yung kagalakan ng kanyang kaligtasan. That's why his life is not joyful anymore. Kaya yung kanyang buhay ay hindi na masaya pa. He doesn't have any spiritual strength anymore. Wala na po siyang espiritual na kalakasan.
So he prayed the verse 12. Kaya siya po ay nanalangin sa verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng may malinis na espiritong nagnanais. Lord, restore to me the joy of your salvation. Kaya Panginoon, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Without this joy, I cannot live. Kaya kung wala ang kaligayahang ito, hindi ako maaaring mabuhay. Without this joy, I cannot live for you. Kaya kung wala ang kaligayahan na ito, hindi ako makakapamuhay para sa iyo. So please restore to me the joy of your salvation. Kaya pakiusap, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. If you lose the first love and joy of your salvation, you have to check your salvation or you have to recover your Christian life. Kaya kung nawala ninyo yung una ninyong pag-ibig o nawala ninyo yung kagalakan ng inyong kaligtasan, dapat yung suriin na kung kayo ba talaga ay tunay na naligtas at suriin din po yung inyong buhay Kristiyano. When we have the salvation, we have a great joy. Kaya nung tayo po ay naligtas, meron po tayong dakilang kaligayahan. And what kind of joy that what kind of joy does the saved people do the saved people have? Kaya ano po bang uri ng kaligayahan yung meron yung isang taong ligtas? When we have the fellowship, we have a joy. Kaya kung meron po tayong nung pagtitipon o fellowship, meron po tayong dakilang kasiyahan. Let's look at the Psalm number 122. Kaya dako po tayo sa mga awit 122, 122 verses 6 to 8. sa versikulo 6 hanggang 8. 6 and 7 only. 6 first, would you read? Idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan. Guminhawa nawa silang sa iyo ay nagmamahal. The Jerusalem indicates the church and the fellowship. Kaya yung Jerusalem po dito, kumakatawan po ito sa iglesia at sa mga taong ligtas. So when we stayed in the church, we have a peace and joy. Kaya kung tayo manatili sa iglesia, meron po tayong tunay na kapayapaan. Out of the church, we have to fight the spiritual fight. Kaya sa labas ng iglesia, dapat po tayo makipagdigma ng espiritual na pakikipaglaban. But when we stayed in the church, it's like a really comfort zone. We have a peace and comfort. Kaya kung tayo manatili sa iglesia, meron po tayong tunay na kapayapaan. So verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magkaroon nawa sa loob ng inyong mga pader ng kapayapaan at sa loob ng iyong mga tore ay katiwasayan. Yes. So when the Solomon complete the temple, he had the feast, he had the great assembly with all Israel people. Kaya nung natapos po ni Solomon yung pagtatayo ng templo, nagkaroon po siya ng dakila o malawakang pagtitipon. That time the Bible says, all Israel people's heart were full of joy. Kaya sinasabi ng Biblia na sa mga oras na yon na yung lahat ng mga tao ay mayroong dakilang kasiyahan sa kanilang puso. When they gather all together, they are so joyful. Kaya nung sila ay nagtitipon ng sama-sama, meron po silang dakilang kaligayahan. They praise the Lord together and they share the grace of God together. Kaya pinupuri nila yung Diyos na magkakasama at binahabahagi yung biyaya na magkakasama. Let's look at the 2 Chronicles chapter 30. Kaya dako po tayo, ikalawang Kronika, Kapitulo 13, 2 Chronicles chapter 30, Kapitulo 30, 2 Chronicles chapter 30, verse 21. ikalawang Kronika, Kapitulo 30, versikulo 21. Verse 21, would you read? At ang mga anak ni Israel na naroon, The background is, for a long time, Israel people didn't keep the Passover day. kaya yung background po neto, sa mahabang panahon, hindi na nagagawa ng mga Israelita yung Passover. So they lost the joy of the fellowship with God. Kaya nawala na po nila yung kasiyahan ng fellowship sa Diyos. Then at the time of the King Hezekiah, he recovered to keeping the Passover day. Kaya nung panahon ni Haring Hezekias,
ginawa niya po na maibalik yung ipagdiwang yung Pasko. After Passover day, there is the feast of the unleavened bread. Kaya pagkatapos ng pista ng Pasko, meron pong pista ng tinapay na walang pampalsa. So the verse 21, would you read? At ang mga anak ni Israel na naroon sa Jerusalem ay nagdiwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw, na may malaking kagalakan, at pinupuri ng mga Levita at ng mga pari ang Panginoon araw-araw, na umaawit ng buong lakas sa Panginoon. So for 7 days, they had a great fellowship and praise the Lord, and they are so joyful. Kaya sa loob ng 7 araw, meron po silang malaking kagalakan at pinupuri ang Panginoon, kaya meron po silang dakilang kasiyahan. Then they asked you to continue 7 more days. Kaya nakiusap sila na ipagpatuloy ito ng 7 araw pa. So the verse 23, Sa versikulo 23 po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. at ang buong kapulungan ay nagkasundong ipagdiwang ang pista ng 7 araw pa, kaya't ito ay kanilang ipinagdiwang ng 7 araw pa na may kagalakan. Yes, nobody forced them to keep the 7 more days. Kaya wala pong nagtulak sa kanila na ipagpatuloy pa ito ng 7 araw. But they are so joyful, that's why they ask you to keep another 7 days. Dahil sa sobrang kasayahan, ni-request po nila na ipagpatuloy pa ito ng 7 araw pa. We have the joy of fellowship. Kaya meron po tayong kagalakan sa ating fellowship. When we have a fellowship, we are the after fellowship, we already say goodbye. But after saying goodbye, for 30 minutes, 1 hour, while we are standing, we continue to have a fellowship. Kaya pagkatapos ng fellowship na sinasabi natin uuwi na, pero pagkatapos ng 30 minutes o 1 oras, nagpapaalam tayong muli. Let's go back home together. Umuwi na tayo na magkasama. On the way, we keep having fellowship. Kaya pauwi, nagkakaroon pa rin po tayo ng fellowship. So the time of fellowship is not 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. Then when they say goodbye, when they separate, let's continue to have a fellowship tomorrow. Kaya nagkakaroon po sila ng fellowship, 3, 4 o 5 oras. Kaya kapag nagpapaalam na po sila, sinasabi na lang nila na pagpatuloy natin yung ating fellowship bukas. We have a joy of salvation and joy of fellowship. Kaya meron tayong kagalakan ng kaligtasan at kaligayahan ng fellowship. Actually, unsaved people, when they join our fellowship, they cannot endure the even 2 hours or even the 1 month or 1 year. Kaya kapag sumali yung mga hindi ligtas na tao sa ating fellowship, hindi nila kayang itiisin ito ng ilang oras lang, 2 oras hanggang sa 1 buwan. They cannot understand why they are joyful when they hear the sermon, the father or mother get salvation, or someone return to the church. They cannot understand why it's joyful. Kaya hindi nila naunawaan kung bakit nagiging masaya yung mga kapatid kapag nalalaman na yung pamilya niya ay naliligtas, o kung merong mga kapatid na bumabalik na sa church. That's why they depart from the fellowship. Kaya umaalis na lang. They think the fellowship is wasting time. Kaya iniisip nila na yung fellowship ay pagsasayang lang ng oras. But to save the people, we have the joy of fellowship. Pero upang magkaroon ng kagalakan ng ating kaligtasan, kinakailangan natin ng kagalakan ng fellowship. And we also have the joy of prayer. Kaya't meron din po tayong kagalakan sa ating panalangin. Let's look at the Philippians chapter 4. Kaya dako po tayo sa Filipos, Kapitulo 4. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Sa Filipos po, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Would you read? The verses 6 first, would you read? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, be anxious for nothing. Don't worry. Kaya huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kaya huwag kayong mag-alala. Because we can pray to God. Dahil maakit tayong manalangin sa Diyos. Unsaved people, when they pray, God doesn't hear them. Kaya yung mga hindi ligtas na tao, kapag sila nanalangin, hindi sila papakinggan ng Diyos.
they only can pray for their salvation. Maaari lang silang manalangin para sa kanilang kaligtasan. But when we get salvation, Jesus allow us to ask anything in Jesus' name. Kaya nung tayo ay maligtas, pinahintulutan po tayo na manalangin sa Diyos at humingi sa Diyos sa pangalan ni Jesus. So, the Bible says, in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. It means, pray anything. Kaya kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat at ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya kung kahit anumang bagay, maaari nating ipanalangin sa Diyos. Then verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yes. Then, when we pray, then God will guard our heart and mind. Kaya kapag tayo'y nalalangin, poprotektahan ng Diyos yung ating puso at gagabayan. Before we prayed, we are confused and depressed. But when we pray, God feel the joy and the confidence in our heart. Kaya kapag tayo'y nalalangin, bago tayo manalangin, meron pa tayong depressed at nalulumo po tayo. Pero kapag tapos nating manalangin, meron na tayong kapayapaan sa ating puso. The best example in the Bible is Hannah. Kaya yung pinakamainam na halimbawa sa Biblia ay si Hannah. Let's look at the 1 Samuel chapter 1. Kaya dako po tayo, unang Samuel, Kapitulo 1. We should have the joy of prayer. Kaya dapat meron po tayong kagalakan sa ating panalangin. The Hannah really experienced the joy of prayer. Kaya si Anna, talagang naranasan niya po yung kagalakan sa kanyang panalangin. 1 Samuel chapter 1 verse 10. Unang Samuel, Kapitulo 1, versikulo 10. She was in the bitterness of soul. Kaya siya ay nabagabag sa kanyang panalangin. Why? Bakit po kaya? She didn't have a baby. Dahil wala po siyang anak. So, her heart was so troubled and confused. Kaya yung kanyang puso po ay mayroong pagkabalisa at pagkakalito. Other people have a baby. Yung ibang mga tao, meron silang mga anak. But why God doesn't give me the baby? Pero bakit yung Diyos hindi ako binibigyan ng anak? It means God hates me. Ibig sabihin ba nito, galit yung Diyos sa akin? God doesn't want to use me. Ayaw ba akong gamitin ng Diyos? So many things comes out from the heart. Kaya maraming mga bagay yung lumalabas mula sa puso. She was so depressed and sad. Kaya siya po ay nalulumo at napakalungkot. If she knows the reason, she couldn't be confused. Kaya kung alam niya yung dahilan nito, hindi po siya malilito. That's why she was in bitterness, so she prayed a lot. Kaya siya po ay nabagabag at siya ay nalalangin ng labis. She was in the bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Kaya siya ay labis na nabagabag at nalalangin sa Panginoon. Then she didn't get the answer immediately. Pero hindi niya po natanggap ng kaagad yung kasagutan. When she sincerely prayed with all her heart, the priest Eli misunderstood her. Kaya nung siya ay tapat na nanalangin sa kanyang puso, si paring Eli ay namali ng intindi sa kanya. He thought the Hannah was drunk. Kaya iniisip niya na si Anna ay lasing. So until when are you drunk? Kaya sinabi niya, hanggang kailan ka magpapakalasing? Hannah said, I'm not drunk. Kaya si Anna sinabi niya, hindi ako lasing. I prayed. Ako ay nanalangin. So even though she had she didn't have a baby, and even though the other people misunderstood her, she prayed a lot. Kaya kahit na hindi po siya nagkaanak at mali po yung paghusga sa kanya ng ibang mga tao, siya pa rin po ay nanalangin ng labis. Then finally, she has a joy and peace. At sa kahulihan, nagkaroon po siya ng kapayapaan at tunay na kasayahan. Verse 18, chapter 1, verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi niya, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain, at ang kanyang mukay hindi na malungkot. Her face was no longer sad. Kaya yung kanyang pananampalataya ay hindi na malungkot. That time, she doesn't have a baby. Sa mga oras na ito, hindi pa po siya nagkakaroon ng anak. So she's not
she became peaceful and joyful not because she has a baby. Kaya nagkaroon po siya ng kapayapaan at tunay na kasiyahan, hindi dahil meron na siyang anak. She really believed God is with her and there must be the God's plan. Kaya talagang tunay siyang naniniwala na yung Diyos ay kasama niya at yung Diyos ay yung magpoprotekta sa kanya. That's why whether she has a baby or not, it's not the matter. Kaya wala man siyang anak o meron, hindi na po ito mahalaga. When she completely trust in God, she believed there must be the plan of God and the will of God. Kaya nung siya ay lubos na naniniwala sa Diyos, na uunawaan niya na mayroong dakilang plano yung Diyos. That's why when she really believed that even though whether she has a baby or not, it doesn't matter, and there must be the will of God, then her face was no longer sad. Kaya nung siya ay naniniwala na kahit hindi siya magkaroon ng anak o magkaroon ay hindi na ito mahalaga, at nung nalaman niya na yung Diyos ay kasama niya, hindi na po siya malungkot. So in chapter 2, she praised the Lord. Kaya sa Kapitulo 2, pinuri niya na po yung Panginoon. So in our Christian life, we should experience the joy of prayer. Kaya sa ating buhay Kristiyano, dapat nating maranasan yung kagalakan o kasiyahan ng ating panalangin. These days, I prayed a lot for the construction. Kaya sa mga panahon na ito, ako'y labis na nalangin para sa pagtatayo ng ating gusali. Sometimes I couldn't sleep. Kaya kung minsan, hindi na ako makatulog. Lord, I believe this is your will, but I cannot see how we complete. Kaya Panginoon, naniniwala ako na ito yung kalooban ninyo, pero hindi ko makita kung paano ito matatapos. Because whenever we check and no matter what kind of way we research, lack of budget. Kaya kapag sinusuri natin ito at humahanap ng paraan kung paano ito magagawa, kulang tayo sa pera. So with our budget, we can complete only first floor. Kaya sa pamamagitan ng pera na meron tayo, magagawa lang natin yung sa first floor. So I prayed a lot. Kaya ako po talaga ay nanalangin ng labis. Then one night, I really believe, God made me believe that there must be God's guidance and plan. At isang araw, ako ay nanalangin at labis na unawaan na merong plano yung Diyos dito. No matter what we do, God will guide us and complete His house. Kaya kung ano man yung gagawin natin, tayo ay gagabayan ng Diyos at matatapos niya yung kanyang bahay. Since that night, my heart became peaceful and joyful. Kaya simula nung gabi na iyon, yung aking puso ay mayroon ng kapayapaan at kaligayahan. Nothing is changing. Wala namang nagbago. Nobody offered more. Kaya wala namang naghandog ng labis. We still have a lack of budget, but my heart was changed. Kaya meron pa rin tayong kakulangan sa pera, pero yung aking puso ay nabago. That's the joy of prayer. Yun po yung kagalakan sa pananalangin. Only saved people can experience this joy of prayer. Kaya yung mga taong ligtas lang po yung maaring makaranas netong kagalakan sa panalangin. Let's look at the Psalm number 40. Dako po tayo sa mga awit, 140. Psalm number 40, 40. verse 16. Sa mga awit, Kapitulo 40, versikulo 16. Psalm number 40, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit magalak at matuwa nawa sa iyo ang lahat ng mga nagsisihanap, yaong umiibig sa iyong pagliligtas ay patuloy nawang magsabi, dakilain ang Panginoon. Yes. Let all those who seek you, it means all those who pray, rejoice and be glad in you. Kaya ang lahat na nagsisihanap sa iyo, ibig sabihin na yung mga tao na nagdadasal, kaya sila po ay umibig at patuloy na dakilain ng Panginoon. When they pray, they become glad and joyful. Kaya nung sila ay nanalangin, meron po silang kapayapaan at dakilang kasiyahan. Why? Bakit po? They realize that the last part, the Lord is magnified.
Dahil naunawaan nila sa dulong parte na dapat dakilain ang Panginoon. in that moment, we couldn't understand God's master plan. Kaya sa oras na iyon, hindi natin maintindihan yung dakilang plano ng Diyos. But when we pray, we trust in God. Pero nung tayo ay nanalangin, tayo ay nagtitiwala sa Diyos. And later, we realize that God is magnified. At sa kahulihan, maunawaan natin na dapat dakilain ang Panginoon. God has a master plan. At yung Diyos ay may dakilang plano. Amazingly, God will guide us. At sa nakakamangha, ito po ay papakita ng Diyos. We can trust it before God guides us or answers us by prayer. Dapat po tayong maniwala habang ginagabayan po tayo ng Diyos at bago pa ito, sagutin ng Diyos. And the saved people have the joy of Word of God. At yung mga ligtas na tao, meron din po silang kasiyahan sa salita ng Diyos. Let's look at the Psalm number 119, Kaya balik po tayo, mga awit 119, verse 103. sa versikulo 103. 103, the Psalm number 119, verse 103. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Yes. The Word of God is so sweet and joyful. Kaya yung salita ng Diyos ay napakatamis at napakaligaya. So in order to teach this verse, Israel people put the honey on the Bible. Kaya upang ituro yung salitang ito, yung mga Israelita, naglalagay po sila ng pulot sa Biblia. And they let their baby lick the Bible. At hinahayaan nila na dilaan po ito ng kanilang mga anak. Oh, matamis? Then they teach, yes, Word of God is sweet. Kaya tinuturoan nila, oo, na yung salita ng Diyos ay napakatamis. Word of God give us the great joy, Kaya especially in the difficulties. Kaya yung salita ng Diyos, yung nagbibigay sa atin ng kagalakan, lalong-lalo na sa panahon ng kapighatian. The verse 143, Sa versikulo 143, the Psalm number 119, verse 143, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dumating sa akin ang dalamhati at kabagabagan at ang mga utos mo'y aking kasiyahan. Yes. So even though we have many troubles and trials, when we meditate the Word of God, it gives us the promise and joy. Kaya kung kahit na meron po tayong kahirapan at pagdurusa, kapag ating pagpapagbubulayan yung salita ng Diyos, bibigyan niya po tayo ng tunay na kasiyahan. If you read the book of Nehemiah, the Ezra taught the Word of God to Israel people. Kaya kung babasahin niyo po yung aklat ng Nehemias, sa panahon na yon si Ezra ay pinapangaral niya sa mga tao yung salita ng Diyos. When they learn the Word of God, they are so joyful. Nung natututo po sila sa salita ng Diyos, sila po ay labis na nasasayahan. So in the next day, they visited the Ezra again. Kaya sa sumunod na araw, binisita po muli nila si Ezra. We want to understand more Word of God. Gusto pa namin na matuto pa sa salita ng Diyos. Teach us more. Turuan mo pa kami. They are eager to learn more Word of God. Kaya meron po silang pagnanais na matuto pa sa salita ng Diyos. Because they taste the joy of Word of God. Dahil natikman na po nila yung lasa ng salita ng Diyos. One day, a long time ago, when I ate something, when I ate breakfast, I couldn't taste anything. Kaya isang araw, nung kumain po ako ng almusal, wala po akong malasahan. So it was really strange. When I eat fruits or rice and kimchi, I couldn't feel anything. Kaya nung kumain ako ng prutas, ng kanin, ng kimchi, wala akong malasahang anuman. That time, I got the COVID-19. At sa oras na yon, nagkaroon po pala ako ng COVID-19. So almost 1 week, I couldn't taste anything. Kaya sa loob ng isang linggo, hindi ko po malasahan yung anumang pagkain. My wife was so happy because I could do the diet. Kaya yung asawa ko ay masaya dahil makakapag-diet na ako. She doesn't know the COVID-19 is dangerous. Kaya hindi niya po alam na yung COVID-19 ay mapanganib pala. Anyway,
not tasting anything is sick. It means we are sick. Kaya yung walang panglasa po sa anumang pagkain, ibig sabihin na meron tayong sakit. We have to be healed. Dapat tayong gumaling. Tama po ba? I cannot taste the taste. I cannot rejoice the taste of the word of God. It means your soul is sick. Kaya hindi ko malasahan yung tamis ng salita ng Diyos. Ibig sabihin na yung espiritu mo ay merong sakit. Let's look at the Psalm number 73. Dako po tayo sa mga awit, Kapitulo 63. Psalm number 73, verse 22. Sa mga awit, Kapitulo 63, versikulo 22. 22 and 23, would you read? Ako'y naging hangal at mangmang, ako'y naging gaya ng hayop sa harapan mo, gayon may ako'y kasama mong palagian. Inalalalayan mo ang aking kanang kamay. Verse 22, I'm so foolish. Kaya sa versikulo 22, ako'y naging hangal. I'm so weak. Ako ay napakahina. But God hold me. Pero yung Diyos yung naghawak sa akin. The verse 23, you hold me by my right hand. Kaya inalalayan mo ako ng aking kanang kamay. How can God hold me? Kaya paanong inalalayan ako ng Diyos o hawakan ako ng Diyos sa aking kanang kamay? By the word of God. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa iyong payo, ako iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. You will guide me with your counsel, your word. Kaya sa iyong payo, ako iyong pinapatnubayan. That's why this writer of Psalm, the writer of this Psalm, really loved the word of God more. Kaya yung sumulat po ng awit na ito, labis na pong minamahal yung salita ng Diyos. The verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anong meron sa langit kundi ikaw at liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Yes. There is none upon earth that I desire besides you. I love you more than anything. Kaya liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Kaya liban sa lahat ng mga bagay, minamahal kita. Loving God is loving word of God. Kaya yung pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa salita ng Diyos. Being close to God is to close to the word of God. Kaya yung pagiging malapit sa Diyos ay pagiging malapit sa salita ng Diyos. Accompanying with God is be the accompanying to accompany with God, the word of God. Kaya yung pagsama sa Diyos ay yung pagsama sa salita ng Diyos. So, the word of God give us the great confidence and joy. Kaya yung salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng dakilang kalakasan at dakilang kagalakan. If we depart from the word of God, we depart from God. Kaya kapag tayo umalis sa salita ng Diyos, tayo din ay umaalis sa Diyos. The verse 27, would you read? Sapagkat narito, malilipol silang malayo sa iyo at sa lahat na hindi tapat sa iyo ay winakasan mo. Yes. They depart from God. Actually, they depart from the word of God. So, you have destroyed. Their Christian life is no fruit. Kaya yung sila ay malalayo, ibig sabihin na lumiliban po sila sa salita ng Diyos, kaya po sila ay walang kalakasan. Then verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan, ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos, upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Yes. So, it's good for me to draw near to God, near to Word of God. Kaya para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos. Kaya pagiging malapit sa salita ng Diyos. This man likes this lady. Kaya yung lalaking ito, gusto niya po yung babaeng ito. So he sent the letter every day but he's shy. So he couldn't approach her. Kaya siya po ay nahihiya, kaya hindi niya po kayang lapitan siya. So every day for 3 weeks, he just sent the letter. Kaya araw-araw sa loob ng 3 linggo, nagpapadala lamang siya ng sulat. And eventually, she got married. At sa kahulihan, sila po ay ikinasal. Not with this man, Hindi po pala sa pamagitan ng lalaking ito. but with the postman. Kaya sa pamagitan nung nagdala ng sulat.
Because postman always meet her, Dahil yung, not this man. dahil yung nagdala ng sulat, siya po yung lagi niyang nakikita, hindi yung lalaking ito. So depending on the whom we are near, we become close with them. Kaya kung sino man po yung malapit sa atin, tayo po ay magiging malapit sa kanila. Instead of the brothers and sisters always meet with the unsaved friends and the other people, then we follow them. Kaya imbes na pakisamahan yung mga kapatiran, sila ay pumupunta sa kanilang mga kaibigan at ibang mga tao at laging kasama sila. Instead of the Word of God, if we read the whole other things, we follow the Word. Kaya sa halip na sa salita ng Diyos, sila, binabasa nila yung ibang mga bagay, kaya umaalis sila sa Diyos. The Word of God must be near us. Kaya dapat yung salita ng Diyos ay malapit sa atin. Always we have to read the Bible and listen the sermon and share the Word of God. Kaya dapat tayong laging magbasa ng Biblia, makinig ng salita ng Diyos, at ibahagi yung salita ng Diyos. In America, there is some special term, total Christian. Kaya sa Amerika, meron pong isang espesyal na tawag, pagong na Kristyano. You know why? What's the meaning? Kaya alam niyo po ba anong kahulugan nito? The bird can live without eating for 9 days. Kaya yung ibon maaaring mabuhay nang walang pagkain sa loob ng 9 na araw. The person live without food for 12 days. Kaya yung tao naman po ay maaaring mabuhay nang walang pagkain sa loob ng 12 araw. Dog endure the 20 days. Kaya yung aso kaya niyang magtiis ng 20 araw. But turtle endure the 500 days Pero yung pagong maaari siyang magtiis ng 500 araw without eating food. nang walang kinakaing pagkain. So total Christian means without reading the Bible for 500 days. 500 days, they live. Kaya yung pagong na Kristyano, kahit sa loob ng 500 araw, hindi sila nagbabasa ng Biblia at nabubuhay. When I check the snake, endured the 800 days without food. Kaya nung sinukol ko po yung ahas, maaari silang mabuhay na walang pagkain sa loob ng 800 taon. Some insects, some bugs, they endure the 1,200 days without food. Kaya yung ibang mga insekto, maaari silang mabuhay ng walang pagkain sa loob ng 1,200 araw. So, what if the snake Christian, insect Christian, they don't read the Bible? That is a problem. Kaya paano lang po kung merong Kristiyanong parang ahas o insekto na hindi nagbabasa ng Biblia, ito po talaga ay magiging problema. Without reading the Bible and listening the sermon, how can we expect we get the strength and live for God so powerfully? Kaya kung walang pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng sermon, paano natin aasahan na tayo makakapamuhay sa Diyos at magkakaroon ng kalakasan? So we should recover the joy of Word of God. Kaya dapat nating mapanauli yung kagalakan sa salita ng Diyos. And only Christian can experience the joy of offering. Kaya yung mga Kristiyano lamang po yung magkakaroon ng kagalakan sa paghahandog. There is the joy ministry. Kaya meron pong kaligayahan na ministeryo. Joy ministry. Joy ministry. Kaya meron pong joy ministry po dito. The reason why they named their ministry as a joy is Jesus must be first. Kaya ang dahilan kung bakit po sila mayroong joy ministry, yung J po dapat una si Jesus, Then the others later, at yung ibang mga tao ay susunod na lamang, and you are the last. at ikaw yung huli. The Christian, when they offered their things to the Lord, Christians are joyful. Kaya yung mga Kristiyano, kapag naghahandog po sila sa Diyos, meron po silang dakilang kasayahan. The wife cooked nice food for the husband. Kaya yung asawang babae nagluto ng masarap na pagkain para sa kanyang asawa. Wife is waiting for the husband. Kaya yung asawang babae nag-aantay para sa kanyang asawa. The husband comes and ate and says, "Oh, it's really good." Kaya yung asawa ay dumating at kumain at sinabi niya, "Oh, talaga napakasarap." Then who is more joyful? Kaya kung sino po ba yung mas masaya? Wife. Yung asawang babae. Tama po ba?
Why the mothers group don't answer? Bakit? Tama po ba? Oh. Who cook and spend the time? Kaya sino po ba yung nagluto at naglaan ng kanyang oras? The wife. Yung asawang babae. But wife is more joyful Kaya yung asawang babae, siya po ay mas masaya. when the husband enjoy the food. Nung nakita na yung kanyang asawa ay nasasayahan sa pagkain. When we offer something to the Lord, we are so joyful. Kaya kung tayo ay nasasayahan sa paghahandog sa Diyos, tayo po ay labis na natutuwa. Jesus sacrificed everything for us. Kaya isinakripisyo po ni Jesus yung lahat ng mga bagay para sa atin. We didn't do anything. Wala tayong anumang ginawang anuman. But when we get salvation, Jesus is more joyful than us. Kaya nung tayo ay naligtas, si Jesus ay mas masaya kaysa sa atin. Now, when we sacrifice for the Lord, and when God accepts it, we are so joyful. Kaya nung tayo ay magsasakripisyo sa Diyos at tatanggapin ito ng Diyos, tayo po ay labis na mas magiging masaya. Though when I was a student, my family supported me. Kaya nung ako po ay isang estudyante pa, sinusuportahan po ako ng aking pamilya. So from that support money, I separate the tithe and offering. Kaya sa pamamagitan ng suporta sa pera, sinasantabi ko po yung mga ikapo at paghahandog. But when I graduate, I got a first job. Pero nung ako ay nakatapos na ng pag-aaral, nagkaroon po ako ng unang trabaho. I waited for my salary day. Kaya ako talaga ay nag-aantay sa araw ng sahod. When I get the salary, I was so excited. Kaya nung natanggap ko yung aking sahod, ako talaga ay labis na nagagalak. This is my first salary. Kaya ito yung unang sahod ko. Then immediately I took off tithe first. Kaya kaagad, itinabi ko na po yung para sa ikapo. And I immediately go to the church, and when I offer the tithe, put my tithe envelope in the offering box, I was so joyful. Kaya ako po ay kaagad na pumunta sa church at nilagay ko yung aking ikapo doon sa box at ako po talaga ay labis na natutuwa. Lord, thank you for giving me the chance to offer my tithe. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon upang makapaghandog ng aking ikapo. Please, let me experience more joy through the more offering. Kaya pakiusap, bigyan po ako ng pagkakataon na mas lalong maging masaya sa paghahandog ng ikapo. So more and more I could offer in my life. Kaya nang higit at higit pa, maari akong mag-ikapo sa aking buong buhay. So Jesus sacrificed everything, but when we get salvation, Jesus is more joyful. Kaya tayo ay niligtas ni Jesus at nung tayo naligtas, si Jesus ay mas naging masaya kaysa sa atin. After we get salvation, when we offer something to the Lord, we are so joyful. Kaya pagkatapos nating maligtas at makapaghandog tayo sa Diyos, mas lalo tayo nagiging masaya sa Diyos. Unsaved people cannot understand that joy. Kaya yung ibang hindi ligtas na tao, hindi nila maunawaan yung kaligayahang ito. Let's look at Exodus chapter 35. Kaya dako po tayo, Exodus Kapitulo 35. Exodus chapter 35, verse 21. Exodus Kapitulo 35, versikulo 21. So Israel people plan to build the tabernacle. Kaya yung mga Israelita, nagplano po sila na gawin yung tabernakulo. Then they need the materials. At kinakailangan po nila yung mga materyales. So Moses announced, we need the materials. Kaya si Moises, nagsabi po siya na kinakailangan natin ng mga materyales. Then verse 21, everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing, they brought to the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting. Kaya ang lahat ng taong napukaw ang kalooban at ang lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitan sa toldang tipanan. So who brought to the offering? Kaya sino po ba yung nagdala ng mga handog? Everyone whose heart was stirred and thankful. Kaya yung mga tao na yung kanilang puso at kalooban ay napukaw. Then they continue to bring the offering more than enough. Kaya sila ay patuloy na nagbigay ng handog ng higit pa sa sapat. That's why the chapter 36, verse 5, Kaya sa Kapitulo 36, versikulo 5, the workers said to Moses, they continue to bring, it's more than enough.
Kaya sinabi ng mga nagtatrabaho doon na yung kanilang dinala ay higit pa sa kanilang kailangan. Verse 5, would you read? At kanilang sinabi kay Moises, ang bayan ay nagdala ng higit kaysa kailangan sa gawaing iniutos ng Panginoon na ating gawin. The people bring much more than enough. Kaya yung mga tao ay nagdala ng higit kaysa kailangan. What amazing. Kaya gaano po ito nakakamangha? So the Moses said not to bring it, so they stopped. Kaya sinabihan po sila ni Moises na itigil na yung pagdadala, kaya sila ay huminto. I experienced in Ortiga Church when we have the outdoor fellowship. Kaya, Each cell group bring the food, right? kaya naranasan ko po ito sa Ortigas Church, yung nagkakaroon po tayo ng outdoor fellowship, yung bawat cell group ay nagbigay ng pagkain. And everyone brings the food, and all the cell group brings the food, and they share, and it's more than enough. Kaya na, yung bawat cell group ay nagdala ng pagkain at ibinabahagi ito sa bawat cell group, kaya higit pa ito sa sapat. That is a lot. Kaya napakarami po nito. What if the God says their offering and tithe and pledge are more than enough? Kaya paano na lang kung sasabihin ng Diyos na yung ating paghahandog, yung ating ikapo, yung ating pledge ay higit pa sa kailangan. All the Ortigas brethren, they offered what they have more than enough. Kaya lahat ng mga kapatiran sa Ortigas ay naghandog ng higit pa sa kailangan. Then God will be joyful and our heart will be full of joy. Kaya yung Diyos ay masasayahan at yung ating puso ay mapupuno ng kasiyahan. If we keep our things only for ourselves, we cannot be joyful. Kaya kung ating itatabi lang yung para sa ating sarili, hindi po tayo masisiyahan. We have to experience the joy of offering. Dapat nating maranasan yung kagalakan sa paghahandog. And when we join the work of God, we can have the joy. Kaya kapag tayo'y nakikiisa sa gawain ng Diyos, meron po tayong matatanggap na kasayahan. Let's look at the Nehemiah chapter 12. Dako po tayo sa Nehemias, Kapitulo 12. Nehemiah chapter 12, verse 27. Nehemias, Kapitulo 12, versikulo 27. They finished the wall of the Jerusalem. Kaya natapos na po nila yung pader ng Jerusalem. Then they have the inauguration, At meron po silang inauguration. dedication of the wall of Jerusalem. Would you read verse 27? Sa pagtatalaga ng pader ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita sa lahat nilang mga dako upang dalhin sila sa Jerusalem at ipagdiwang ang pagtatalaga na may kagalakan. May mga pagpapasalamat at may mga awitan, may mga pombyang, mga salteryo at mga alpa. To complete the wall of Jerusalem, they worked so hard and united. Kaya upang matapos yung pader ng Jerusalem, sila po ay labis na nagpagod at nagkaisa ng sama-sama. Then verse 43, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sila'y naghandog ng malalaking alay ng araw na iyon at nagalak, sapagkat sila'y pinagalak ng Diyos ng malaking pagkakagalak. Ang mga babae at ang mga bata ay nagalak din, at ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. They offered great sacrifice. At kaya sila ay naghandog ng malaking pag-aalay. They work hard. Kaya sila ay labis na nagpagod. And they spend their time and money. At binigay po nila yung kanilang oras at ang kanilang pera. But they really rejoiced. Pero sila po ay labis na nagalak. God had made them rejoice with great joy. Sila ay pinagalak ng Diyos ng malaking pagkagalak. So have you imagined when we complete our church building, how joyful we are? Kaya na-imagine niyo po ba kung natapos na natin yung ating pagtatayo ng ating gusali, kung gaano po tayo kagalak? In new church building, we're gonna conduct a Bible seminar, we're gonna have a fellowship, and we're gonna play the basketball. We will be so joyful when we join the work of God. Kaya kapag natapos na natin yung ating church building, maaari na tayo magkakaroon ng Bible seminar, fellowship, at basketball. Kaya pag natapos natin ito, meron po tayong dakilang kagalakan. So our joy is totally different from the joy of unsaved people. Kaya yung ating kagalakan ay iba sa kagalakan ng mga hindi ligtas na tao. We have a joy of salvation.
Kaya meron po tayong kagalakan ng ating We have kaligtasan. a joy of the prayer, fellowship, and the Word of God. At meron tayong kagalakan sa ating fellowship, sa salita ng Diyos. And when we offer the money and time and our life, that is also joy Kaya before God. kapag atin naman pong inihandog yung ating pera, yung ating oras, at yung ating buhay, ito rin po ay labis na kagalakan. So please, don't seek the worldly pleasure. Kaya pakiusap, huwag nyo na pong hanapin yung kasayahan sa sanlibutan. It cannot give us the true joy. Kaya hindi po ito magbibigay sa atin yung ng tunay na It's kalagayahan. really short and just a moment. Kaya't ito lamang po ay panandalian at napakaigsi. Our joy is eternal and much more precious joy. Kaya't yung ating kagalakan ay walang hanggan at na mas napakahalaga. Tama po ba? I used to say, don't worry, be happy. Kaya lagi ko pong sinasabi na huwag kayong mag-alala, kundi maging masaya. God is with us and we already get salvation. There is nothing to worry. Kaya palagi po tayong sinasamahan ng Diyos, kaya dapat hindi tayo maging mag-alala. Let's pray together. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God,